Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Jetro na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang batang ubod ng likot na pinamagatang si Potpot, ang batang malikot. Isinulat at iginuhit ni Vilma Q. Fajardo mula sa Dibisyon ng Marinduque at binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook narration ng inyong lingkod, Teacher Jetro, na nagmula sa Dibisyon ng Occidental Mindoro. O, handa na ba kayong maglakbay sa kaban ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Si Potpot, ang batang malikot. Si Potpot ay batang malikot. Lahat na lang ay kanyang kinakalikot. Patakbo-takbo, paikot-ikot. Kaya ang buhok niyang tuwid ay laging gusot. "Ay naku, Potpot!" sabi ng kanyang nanay. "Maaari bang kakulitan mo ay bawas-bawasan? Kapag hindi ka huminahon, baka ikaw ay masaktan." Sa halip na tumigil, lalo siyang nanggigil. Ang hakbang na marahan ay lalo niyang binilisan. Ang malinis na mga upuan, kanyang tinapak-tapakan. "Hay naku, Potpot!" Sambit ng kanyang tatay. "Bari bang kilos mo ay ayusin? Mga bagay sa paligid ay huwag mong kalikutin. Kung hindi sa'yo ay huwag mong gagalawin." Dagdag ng kanyang tatay. Sa halip na sumunod sa kanyang tatay, si Potpot ay lalong naglikot. Mga baso sa mesa ay binuhat-buhat niya. Maya-maya'y bigla niyang nabitawan ang basong daladala. "Hay naku, Potpot!" saway ng kanyang kuya. "Pwede bang mag-ingat ka naman? Huwag mong pairalin ang iyong kakulitan. Baka humantong ka sa kapahamakan." Sa halip na sundin ang kanyang kuya, lumabas siya ng bahay at pumunta sa hardin. Pinitas niya ang mga bulaklak na nakatanim. "Hay naku, Potpot!" sabi ng kanyang ate. Wala ka na ba talagang magagawang mabuti? Ayan, ang ginawa mo, masdan mong maigi." Sa halip na tingnan, sa maliit na kwarto siya ay dumiretso. Dahil sa pagod, agad siyang nakatulog. Maya-maya, si Potpot ay lumabas. Pasipol-sipol. Habang patakbo-takbo, nakarating siya sa tapat ng isang malaki at lumang bahay. "Tao po! Tao po!" sigaw ni Potpot. Tinulak niya ang antigong pinto. Dumiretso siya sa loob. "Wow! Ang gaganda ng mga gamit!" bulalas niya. Natuon ang kanyang paningin sa lalagyan na punong-puno ng makukulay na laruan. Hindi na naman niya napigilan ang maglikot. Lahat ng laruan ay kanyang ginamit. Hindi niya napansin ang dalawang bilog na mata na nakamasid sa kanya. Pinapanood lang siya ng mga ito habang naglalaro. Mula sa pinagkukublihan, lumabas ang lalaking mataas. Mahaba ang balbas, kulot ang buhok,
may matatalas na kuko at malalaking ngipin. Umalingaw-ngaw ang tinig ng nagmamasid kay Potpot. Sino kang walang pahintulot na pumasok sa aking bahay? Napatingin si Potpot sa may-ari ng tinig. Nanginginig at nanlalamig si Potpot. Ako po, si Potpot. Aha! Ikaw pala si Potpot, ang batang malikot na lahat ng bagay ay kinakalikot. Hindi mo ba alam na hindi na makakalabas ang sino mang pumasok dito? Sigaw nito. Hindi na po mauulit. Nangangatal na sagot ni Potpot. Hindi na po ako maglilikot. Pauwiin niyo na lang po ako. Ayusin ko po lahat ng ginulo ko. Imisin ko na po lahat ng ikinalat ko. Pauwiin niyo na po ako. Pagsusumamo ni Potpot. Akma siyang hahawakan ng lalaki nang bigla siyang sumigaw. Huwag po! Huwag po! Huwag po! Hindi na po ako maglilikot! Pakiusap ni Potpot. Potpot! Potpot! Nananaginip ka lang! Sambit ng kanyang ina. Inay! Inay! Patawad po! Sabay yakap sa kanyang inay. Simula po ngayon, hindi na po ako maglilikot. Tutuwirin ko na po ang mga gawi kong baluktot. Pangako ni Potpot. Napangiti ang kanyang ina. Ay naku Potpot, mabuti naman at napag-isip-isip mo na ang iyong kamalian. Anak, lagi mong tatandaan na walang mabuting dulot ang sobrang likot. Pangaral pa niya. Dahil sa pangaral ng kanyang ina, si Potpot ay unti-unting nagbago. Ang kanyang kalikutan ay unti-unting nabawasan. Sumusunod na rin siya kapag siya ay inuutusan. Mula noon, naging mabuti at masunuring bata na si Potpot. Hindi na siya ang batang sobra ang likot. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.